Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Naghahanda ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa kaugnay sa inasahang epekto ng bagyong Marce. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, handa na ang mga plano sa paglilikas ng mga residenteng posibleng maapektuhan. Naka-alerto na rin daw ang mga LGU. Sa ngayon, hindi pa raw kinakailangan magpatupad ng mandatory evacuation dahil wala pa sa danger level ang bagyong Marce. Nakahanda na ang mga magiging evacuation centers maliban sa Batangas na hindi pa rin nakakauwi ang ilang nasalanta noong bagyong Christine. Sumiklab ang sunog sa isang palengke sa Quezon City. Ang ilang nagtitinda roon, wala nang naisalba. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nagngangalit na apoy ang bumungad sa mga tindero sa Commonwealth Market sa Quezon City pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Nagkukumahog ang mga tindero dito sa Commonwealth Market sa Quezon City na isalba ang kani-kanilang paninda sa takot nga na madamay ito sa apoy na unti-unti nang nilalamon ang palengke. Ang ilan sa kanila nagtutulungan para mabuhusan ng tubig ang apoy at maapula ito kaagad. Mangiyak-ngiyak si Nanay Marilu habang pinapanood na nilalamon ng apoy ang pwesto niya sa palengke. Naisalba man niya ang mga paninda, hindi pa niya maisip kung ano ang gagawin pagkatapos ng bangungot na to. Ano na po ang mga anak ko nito. Hindi ko alam kung anong gagawin namin ngayon. Sobrang hirap ng pakiramdam na wala ka ng paghahanap buhayan. Sana may maawa rito sa mga tao na nandito. Si Mang Levy naman, ni isang paninda walang nahakot. Mga tauhan daw niya ang una niyang inisip sa gitna ng apoy. Ay masakit sa kalooban at lalo na may binubuhay kang pamilya. Isa na yun. At saka yung gulay, walang problema yung kung masunog. Importante, mailigtas yung mga tauhan. Ayon sa BFP, hindi bababa sa 40 fire truck ng BFP at fire volunteer ang rumisponde sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Na yung laman po nung palengke ay more on mantika, toyo, suka, mga condiments po. Opo, kaya medyo nahirapan po tayo sa pag-apula ng apoy. Isa pa po dito yung layo ng distansya ng mga hydrant. Tapos nasabayan po ng rush hour. Nasa 100 tindahan ang apektado. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsalad. Mag-aalas 8 na ng umaga nang ideklarang under control ang sunog. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita, nirelieve muna sa kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Director Winston Casio. Sa memorandum na pinirmahan ni PAOK Executive Director Gilberto Cruz, sinabing sangkot si Casio sa isang insidente ng mistreatment o maling pagtrato sa isang Pilipino habang nasa raid na isang BPO sa Bataan nitong Huwebes. Ang video ng insidente kumalat din anya sa social media platforms. Pinagpasa rin si Casio ng written explanation kaugnay nito sa loob ng 24 oras. Effective immediately ang suspensyon at tatagal hanggang sa matapos ang investigasyon. Sa kanyang panayam sa Super Radio DZBB, humingi ng paumanhin si Casio. Anya, nadala siya ng emosyon matapos umanong murahin at hindi igalang ng Pilipinong tauhan ng BPO ang isang taga-PAOK. Pinapili raw niyang tauhan kung kakasuhan niya o tatanggap na lang ng sampal. Inamin ni Casio ang kanyang pagkakamali. Admittedly, mali ako doon. Kaya sabi ko nga po sa aking explanation letter, I'm willing to subject myself to any repercussions, consequences of my action. Pinalaga ng 4 na Chinese na kabilang sa mga naaresto sa isa umunong scam hub sa Maynila ang pagkakaaresto sa kanila. Inakusahan din ng ilang pulis ng pangingikil o extortion. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Sa Napolcom na dumulog ang 4 na mga Chinese national na kasama sa mga inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang raid sa umano'y mga online scammer sa Maynila noong nakaraang linggo. Yan ay para ireklamo sa PNP NCRPO Chief Major General Sidney Hernia at sa 14 na iba pa mga polis na kabilang daw sa arresting team. Bukod sa pagsabing illegal umano ang pag-aresto at hindi raw sila binasahan ng kanilang mga karapatan, sabi pa ng mga Chino,
Sinubukan naman na silang hinga ng tig 1 milyong piso o kabuuang 4 na milyong piso ng mga pulis. Ang halagang yan ay para raw mabigyan sila ng abogado na malapit umano sa umano'y boss ng NCRPO para agad silang mapalaya. Nakipagtawaran daw sila hanggang sa mapababa ang presyo sa 2 milyong piso. Sa puntong ito, humingi raw sila ng permiso na tawagan ng kanilang mga pamilya upang maihanda ang pera. Pero nang makausap na nila mga kaanak, sinabihan nila mga ito na kumuha ng sarili nilang abogado upang sila'y maipagtanggol. Dahil dito, napilitan daw ang pulisya na palayain sila. Bukod sa reklamong administratibo laban sa mga pulis, nais ng mga Chinese national na patawan ng preventive suspension si Hernia para hindi raw nito maimpluwensyahan ng investigasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernia at ng Philippine National Police. Magsasampa naman daw ng reklamo ang may-ari ng gusali sa Maynila kung saan nagsagawa ng raid ang PNP-ACG. Kung nakipag-ugnayan lang daw sa kanila ang pulisya bago ang raid, malalaman daw ng mga ito na ibang opisina na ang umuokupa sa 23rd floor ng gusali na ni-raid ng mga pulis. This is a licensed POGO operator before, whose license was revoked already last year. A simple phone call would have clarified that Vertex is no longer in this building. Pero that was not done, and what happened was they came charging to the 23rd floor and actually even the 32nd floor. Pero sabi ng PNP, nagpalit lang ng pangalan ang kumpanyang Vertex. Pero parehong mga tao pa rin ang nag-ooperate. Well, they could always make their claims po. Kakapatan po nila yan. If they would like to question po the validity and basis po ng police operation po, they are not precluded from doing so po. But on the part of the PNP, kausap ko po ang RD po ng NCRPO, kausap ko din po mismo ang director po ng ACG. They are standing by their police operations po. Nagpakita rin ang abogado sa media ng mga video ng paggalaw umano ng pulisya sa ilang mga CCTV sa 23rd floor matapos ang pagpapatupad ng search warrant. Bagamat wala pang linaw kung sino ang gumalaw sa CCTV, kung kailan ito nangyari. There's a possibility of people trying to avoid accountability on how they're moving on the 23rd floor. Under the rules, there has to be a body-worn camera when you effect a search. Even that, making sure that the CCTV will not see your movement is highly questionable. Sagot dyan ng PNP. Kakapatan naman po nila yun, ma'am, na magsampa po ng kaso. But as far as the PNP-ACG is concerned, they're still treating the 23rd floor po ng Century Tower as crime scene po. So ongoing pa po yung processing po dyan. During the operation po, ang kasama po nila ay SEC at PAGCOR po. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong balita. Itinanggi ni NCRPO Director Sidney Hernia ang alegasyon ng pangingiki laban sa kanya at kanyang mga tauhan. Anya, absurd and unfounded ang mga yon. Hindi raw niya kinukonsinti ang mga maling gawain sa kanilang hanay. Kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO na peke ang plakang number 7 na gamit ng sinitang SUV matapos dumaan sa EDSA busway. Ayon sa LTO, wala silang na-issue na protocol plate na pang-senador sa nasabing SUV. Humihingi pa sila ng karagdagang detalye sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR kaugnay sa insidente para matukoy na ang may-ari at driver ng SUV. Maglalabas daw ang LTO ng show cause order laban sa kanila. Ayon kay Senate President Chis Escudero, dapat managot ang may-ari ng sasakyan. Bukod sa paglabag sa batas, naapektuhan din ito anya ang imahe ng Senado. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng umano'y high-grade marijuana ang nasabat sa buy-bust operation sa Mandaluyong. Huli ang magkasintahang suspect na umamin sa pulisya na online ang ginagawa nilang transaksyon. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa apartment na ito sa Barangay Plainview, Mandaluyong City, naaresto ng mga pulis sa buy-bust operation kagabi ang magkasintahang tulak umano ng iligal na droga. Nasabat sa kanila ang humigit kumulang 5 kilo ng kush o high-grade marijuana. Tinatayang abot sa 7.5 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang droga. Itong pagkahuli natin, itong dalawang suspect peddling marijuana, ay bunga ng information from Marikina City Police na lahat ng huli nila ng kush ay sinasabi na dito ang pinanggalingan.
Sa mga lata ng fruit cocktail, itinatago ng mga sospek ang ibinibenta nilang high-grade marijuana. Ang mga delata, labeled pa bilang imported canned goods. Pag dineliver ito, hindi mo siya mahalatang illegal drugs o marijuana ang laman niya or kush. Yung canister, medyo ibang klase. Mahirap ma-detect pagka in a naked eye. Hindi mo, pag nakita mo lang siya, parang fruit cocktail talaga siya eh. Sa investigasyon, 2 taon na raw na nagtutulak ang mga sospek na sina alias Maymay at Jan Jan, pawang mga 28 anyos at dating residente ng Malate, Maynila. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. No comment po. No comment po. Sa pahayag nila sa pulisya, sinabi nilang online daw ang transaction sa kanilang mga customer na mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Makikipag-meet up sila sa Mandaluyong at doon ibibigay ang mga in-order na droga. Aminado rin ng lalaking sospek sa paggamit ng droga na kanilang ibinebenta. Sa custodial facility ng Mandaluyong Police Station, kasalukuyan nakakulong ang mga sospek. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Rafi. Sugatan ng isang tricycle driver matapos na makabanggaan ng isang kulong-kulong sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Kalasyaw naman dito sa Pangasinan, dead on the spot ang isang dating punong barangay matapos na pagbabarilin sa kanyang sasakyan. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Basag ang bintana ng multipurpose vehicle na yan matapos pagbabarilin sa Barangay San Miguel sa Kalasyaw, Pangasinan. Dead on the spot ang sakay nito na si dating punong barangay ng Gabon na si Dexter Jimenez matapos magtamo ng 6 na tama ng bala ng baril sa ulo at katawan. Sugatan naman ang kanyang misis habang nakaligtas ang isa pa nilang kasama. Nakatakas ang mga suspect na sakay raw ng isang kotse. Ayon sa misis ng biktima, wala silang kaaway. Isinasagawa na ang backtracking ng mga otoridad sa mga CCTV footage. Inaalam din ang motibo sa krimen. Ang nakikita natin kasi anggulo dito kasi parang may utang sa previous na utang siya na involve ang pera. Isang truck ang nahulog sa bangin sa Sabangan Mountain Province. Gamit ang puli at tali, hinila ng mga motorista at biyahero ang nadisgrasyang truck. Ligtas naman ang driver at kasama nito. Sa Lawag, Ilocos Norte, sugatan ng isang tricycle driver matapos makabanggaan ng isang kolong-kolong. Ayon sa investigasyon, nagkabanggaan ng 2 sasakyan sa intersection doon. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima. Agad siyang isinugod sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa driver ng kolong-kolong, dumiretso ang biktima imbes na huminto sa intersection. Nagkausap na ang magkabilang panig. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuesday latest tayo mga mare at pare. Dream come true para kay Pulang Araw star Barbie Forteza ang panonood niya ng The Eras Tour ni multi-awarded singer-songwriter Taylor Swift sa Amerika. Sa Instagram, isinare ni Barbie ang ilang moments niya sa concert sa Indianapolis, USA. Gaya ng pagsabay niya sa pagkanta ni Taylor ng kanyang hit songs na Cruel Summer, All Too Well at Love Story. Matagal na raw huge fan ni Taylor si Barbie. Naging emotional nga siya nang regaluhan siya ni Sparkle artist Rain Matienzo ng Eras Tour merch noong February. Matapos bumagal ng 2 magkasunod na buwan, muling bumilis ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.3% ang naitalang inflation rate sa naturang buwan. Bagamat bumilis, ito ang pangalawang pinakamabagal na inflation ngayong 2024, kasunod ng 1.9% nitong Setyembre. Sabi ng PSA, pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ang mas mabilis na pagmahal ng presyo ng bigas. Gayon din ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng ilang klase ng gulay at isda. Nakaambag din sa pagbilis ng inflation ang mas mahal na renta sa bahay, pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG at singil sa tubig. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA,
Pasok pa rin sa target ng gobyerno ang inflation nitong Oktubre. Tinututukan daw ngayon ng NEDA na mapanatiling stable ang presyo ng pagkain kasunod ng pananalasa ng mga bagyo. Hiniling ng isang komite sa Kamara na patawan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Bigo pa rin kasi silang dumalo sa pagdinig kaugnay sa paggamit ng pondo ng tanggapan. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Para maiwasan makapuslit ng bansa ang ilang resource person ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sumulat ang komite sa Department of Justice para magpalabas ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President. Ilang beses na kasing iniisnab ng mga naturang opisyal ang mga imbitasyon ng komite kaugnay sa investigasyon sa paggamit sa confidential at intelligence funds. Pinapamonitor ng Kamara ang mga opisyal dahil may subpoena ang mga ito galing sa Kamara. And they can be... As long as walang ganon, hindi naman natin mapipigil yan dahil constitutional right din naman nila na makaalis. So at the very least, ang pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. Kung hindi pa rin sisipot ang 7 sa pagpapatuloy ng hearing, posible silang makontempt. Ayon kay Chua, hindi imbitado si Vice President Sara Duterte, pero welcome naman daw itong dumalo kung gusto nito. Ipinaliwanag pa ni Chua na ang pangunahing layunin ng pagdinig ay ayusin ang mga butas sa batas kaugnay sa confidential at intelligence funds. Bakit yung mga ahensya na wala namang kinalaman sa intelligence gathering nabibigyan ng confidential fund? Ang isa pa sa nakikita namin dito ay yung medyo nagiging lax yung pag-monitor dito. So dapat yan medyo mahigpitan. Hinihinga namin ang pahayag ang Department of Justice sa kahilingan ng Kamara. Sinusubukan din namin kunin ang panig ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Sa kanyang talumpati naman sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na hindi sila magpapadaig sa mga humaharang sa pagdinig ng Quad Committee sa mga isyu ng droga, extrajudicial killings, pogo at iligal na pagbili ng mga Chinese national na mga lupain sa bansa. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Binaha ang isang subdivision sa Barangay Panakan dito sa Davao City. Umabot hanggang bewang ang bahang nagpalubog sa ilang bahay roon. Binaha rin ang bahagi ng Daang Maharlika. Ayon sa Davao City RRMO, lumiit ang daluyan ng tubig sa Panakan Creek dahil sa mga naipong lupa at putik mula sa isang proyekto ng DPWH. Nang umulan, umapaw ang tubig papunta sa residential areas na nagdulot ng pagbaha. Napag-alaman din na barado ng putik at basura ang drainage. Nagkausap na ang Davao City RRMO at Barangay Council ng Panakan. Inirekomenda na ipatanggal sa DPWH ang mga debris sa Panakan Creek. Kinukuhanan pa ng pahayag ang DPWH kaugnay nito. Kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya na paigtingin pa ang pagtugon sa mga kalamidad. Binanggit ito ng Pangulo habang namamahagi ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine sa Batangas kahapon. Giit ng Pangulo, matindi ang epekto ng climate change kaya kahit ang mga proyekto ng gobyerno, hirap daw tugunan ito. Inatasan na ang DOST na paigtingin pa ang mga warning system at ang komunikasyon sa DILG para maabisuhan agad ang mga maapektuhang LGU. Ang utos naman sa DPWH at DENR, pag-aralan muli ang flood control projects at mga disenyo ng mga kalye at tulay para mas maging mas angkop sa pabago-bagong panahon. Inatasan din ang NIA at iba pang ahensya na magbawas na ng tubig sa dams bago pa man bumagyo para hindi umapaw at magdulot ng pagbaha. Update tayo sa Typhoon Marce. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po muli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
Opo, sa ngayon ba may nangyayari pa ring rapid intensification at ano ang posibilidad na umakyat sa super typhoon category itong bagyong Marce? Well, Rapi, kung ikukumpara natin sa lakas nitong nagdaang 24 hours, no? Alas 11 kahapon, around 75 kilometers per hour ang maximum wind dito. Ngayon, nasa 120 kilometers per hour na. So, the last 24 hours, 45 kilometers per hour ang inilakas ng maximum sustained wind dito, no? So, iyon ay isang senyales na nag-undergo ng process ng rapid intensification ang bagyong si Marce during the last 24 hours. At sa susunod na 2 hanggang 3 araw, bagamat hindi na natin naasahan, posible pang mas mataas na level ng typhoon, kumbaga yung mas malalakas na hangin sa typhoon category, ang abutin nito bago nga tumama sa anumang bahagi ng extreme northern Luzon or tumawid sa mga dagat dito nga sa may bandang extreme northern Luzon. Kaya ngayon pa lamang or simula pa kahapon, actually, abiso natin sa mga kababayan natin na maging handa sa posibleng paglapit ng bagyong si Marce dito nga sa may bandang northern Luzon area. Saan mga lugar po ang posibleng ulanin at isa-ilalim sa tropical cyclone wind signal dahil po sa bagyo? Well, sa ngayon po, no, within 24 hours, inaasahan natin na may moderate to heavy rains na ulan dito sa lalawigan ng Cagayan. At habang lumalapit yung bagyo dito sa northern Luzon, for example, bukas, madadagdagan na yung mga lugar na makakaranas sa paulan, Batanes, Cagayan at Apayao, hanggang sa darating naman na Huwebes ay posibleng may mga pag-ulan na intense to torrential sa Cagayan, moderate to heavy naman or heavy to intense sa Apayao, Ilocos Norte at Batanes, samantalang moderate to heavy sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province. So, paalala sa mga babae natin sa mga nabanggit na lugar, maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo na po yung nakatira sa mga mababang lugar o low-lying areas. Sa mga komunidad na malapit po sa ilog, posibleng tumaas yung level ng tubig at magbaha po dito nga sa gilid ng mga ilog. Posible rin magdulot ng mga pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng mundo, lalong-lalo na kung ilang araw nang napapansin ng mga kababayan natin o naoobserbahan na may mga pag-ulan na bagamat mahina na pwedeng magpalambot nga nitong mga bahaging ito ng mga kabundukan. Samantala, in terms of warning signal naman, Rapi, sa ngayon warning signal number 1 pa lang ang nakataas sa Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, Ilocos Norte, Apayao, ganun din sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao sa northern portion ng Nueva Vizcaya, may warning signal number 1 din sa northern portion ng Quirino at sa northern portion ng Aurora. At yun nga, yung mga lugar na may warning signal, posibleng makaranas ng mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin, at paalaala po, no, habang lumalapit yung bagyo, posibleng may mga matataas pa tayong warning signal at dumami pa yung mga lugar na may warning signal, particular na dito nga sa northern Luzon at ilang bahagi nga ng central Luzon, Rafi. Gaano po kaya katinding ulan yung dala nitong Marce at ano magiging epekto nito dito sa mga dinaanan na ng mga nakaraang bagyo? Well, sa nakikita po natin pagkilos ng bagyong si Marce ay wala naman ito inaasang direktang epekto sa mga lugar na previously na-apektuhan ni Christine, in particular sa Bicol region. No? Kung makakaranas na ng pag-ulan dito sa nabanggit nating lugar ay posibleng mga light to moderate lamang. Ang talagang inaasahan natin pantindi ang mga mararanasan pag-ulan na itong ang nakararaming bahagi ng northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon. Ganun pa man, patuloy tayong magbibigay ng update habang lumalapit yung bagyo. Magiging madalas ang isuwans natin na ating tropical cyclone bulletin. Ganon din na ating weather advisory patungkol sa mga malalakas na ulan. Idadagdag ko pa, no, yung mga gale warning natin, yung kondisyon ng mga karagatan, lalo-lalo sa paligid ng northern Luzon area, posibleng madagdagan po yung mga lugar na yun. Kaya hanggat maaari, kapag may gale warning na, alam po natin na may papalapit na bagyo, iwasan na pong lumaot ng matagal yung mga kababayan natin or lumaot pa sa mga karagatan nga sa paligid ng Hilagang Luzon. Dito po sa Metro Manila, ano magiging epekto ng Marce? Well, ang nakikita natin, Rafi, kung magkakaroon ng pag-ulan dito sa Metro Manila, habang lumalapit si Marce sa northern Luzon, ay posibleng dala ng tinatawag nating northeasterly surface wind flow, yung parang hilaw na amihan. Hindi natin nasa na magkakaroon ng maraming pag-ulan na directly associated with Marce dito sa Metro Manila ngayong darating na weekend. Pero yun nga, yung nabanggit kong lugar, yung lugar sa northern, ilang bahagi ng central Luzon, lalong-lalo yung mga warning signal, ay maging handa po sa mga bukod sa ulan, malalakas na hangin na dala ng bagyo si Marce. Ano naman pong ibig sabihin ng cloudcaster malapit sa Mindanao? Ano magiging epekto nito? Well, tinitingnan nga natin, no, sa ating latest satellite imagery ay bagamat mako-consider natin sa trough or yung parang extension ng bagyong si Marce, asahan natin na posible pa rin itong magdulot ng mga light to moderate na pag-ulans, lalo-lalo sa silangan at katimugang bahagi ng Mindanao. Patuloy din natin i-monitor at kung
kinakailangan ay mag-issue po ang ating Pag-asa Regional Services Division dyan sa may bandang Mindanao ng mga localized thunderstorm at rainfall advisory patungkol sa cloud cluster nga dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Ayan, abangan po natin yan. Maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang umaga sa lahat. Si Chris Perez ng Pag-asa. Sa ikalawang pagkakataon, muling nagbigay ng suporta sa GMA Kapuso Foundation ang mga sundalo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Mahigit 600,000 pisong donasyon ang ibinigay ng 2nd Infantry Division para sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Christine. Ang donasyong yan mula sa libo-libong sundalo na buong pusong ibinahagi ang isang araw nilang meal allowance na 150 pesos. Noong Setyembre, nagpaabot din sila ng tulong sa GMA Kapuso Foundation para sa mga nasalanta ng Bagyong Enteng. Ang ating kasundaluhan ay hindi lang po tumutulong pag may mga disaster through our search and rescue effort, ang ating other humanitarian disaster response, but also nagbibigay din po tayo ng mga donasyon sa ating mga kapwa, mga kababayan nating mga biktima ng mga kalamidad. The fact that they will give us what they have saved for aid really means a lot to us. Kasi ang ibig sabihin nun, they really trust us to give the aid to those who most need it. Buong puso po tayong magbayanihan para sa muling pagbangon ng ating mga kababayan. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaaring magdeposito sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. At mag-donate lang po sa mga nasabing official channel. Huwag po basta maniniwala sa mga posibleng nagpapanggap na taga-GMA Kapuso Foundation. O sa mga mamimili po riyan, ihanda na ang bulsa dahil halos triple na ang itinaas sa presyo ng Highland vegetables sa ilang pamilihan. Gaya na lang sa Baguio City, ang repolyo nasa 100 pesos ang kada kilo, habang abot sa 150 pesos ang presyo ng kada kilo ng carrots, patatas at sayote. 200 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng broccoli, 100 pesos ang kada kilo ng pechay at nasa 300 hanggang 400 pesos ang per kilo ng lechugas. Ayon sa ilang nagtitinda roon, dahil yan sa kukulangan ng supply sa La Trinidad Vegetable Trading Post sa Benguet, bunsod ng nagdaang mga bagyong Christine at Leon. Pero umaasa silang bababa na sa Disyembre ang presyuhan ng gulay para makabawi sila. Batay naman sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 240 hanggang 350 pesos per kilo ang bell pepper, habang 340 hanggang 500 pesos ang broccoli sa Metro Manila. Nasa 85 hanggang 160 pesos naman ang kada kilo ng repolyo, depende sa klase. 150 hanggang 210 pesos ang carrots, 120 hanggang 200 pesos ang Baguio beans, at 70 hanggang 140 pesos ang patatas. Pechay Baguio nasa 100 hanggang 170 pesos ang kada kilo, habang 45 hanggang 85 pesos per kilo ang sayote. Dahil umano sa mistreatment sa isang Pilipino sa niraid na BPO sa Bataan, nirelieve nga sa pwesto si PAOK spokesperson Winston Casio. At sa puntong ito, kausapin natin mismo si relieved PAOK spokesperson Winston Casio. Salamat po sa pagpapaunlak sa panayam. Maraming salamat din po, Rafi, for giving me the opportunity to air my side. Nanggaling na po mula sa inyo. Ano bang nag-joke sa inyo kaya nyo nagawa itong pananampal? Alam nyo, nung October 31, yun yung kasagsagan ng operation namin doon sa Bagak. Nang around 10, between 9:30 to 10, yung mga Pilipino po ay papauwiin na ho namin kasi 950 po sila lahat. Hindi ho namin sila kayang i-secure ng ganong karami ng matagal, di ba? So nung nalaman na po ng mga Pilipino na nandun sa isang building sa may cafeteria na sila po ay papauwiin na, naging raucous po sila, sobrang ingay and so on and so forth, to a point na may bastusan na pong nangyayari. So nagrereklamo yung iba mga media na nababastos sila, ng mga Pilipino and so on and so forth. So may pinapunta pa ako doon na staff natin ng PAOK. Bumalik yung bata, sabi sa akin, sir,
dinirty finger po ako doon at pinagbumumura po ako ng FUCK nung isang mama doon. Then pagpunta ko doon, sinalubong ako ng mga media, "Sir, ang babastos ng mga batang ito," sabi ng mga media na nandoon. "Ang babastos ng mga Pilipino daw, papakawalan na nga, ng bastos pa." So, na-identify naman yung mama na nag-dirty finger at saka nag-mura doon sa aming staff. Then, pinaliwanagan ko siya. Sabi ko, "Pare, ang binastos mo rito, hindi lamang yung bata, hindi yung staff, hindi lang ako, bilang direktor ng PAOK. Ang binastos mo rito, yung opisina namin. Itinuro ko pa yung logo ng aming opisina. Ito yung binastos mo, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang presidente mismo." So, sabi ko sa kanya, "Kasuhan ka na lang namin ng unjust fixation para matapos na ito." So, sabi niya, "Sir, wag naman po." Sabi ko sa CIDG, "Dali mo na ito sa CIDG doon para maproseso natin." Nakiusap siya na wag na. Aminado ako, ang pagkakamali ko rito is I tried to mediate between the two. Hindi mali ang mag-mediate ka between the two. Ang naging solusyon ko doon sa mediation, yung mali. Sabi ko, "Okay, kakasuhan ka pa ba namin ng unjust fixation?" Sabi niya, "Sir, inaamin ko naman na mali ako. Wag na lang po." Then sabi nung staff ng PAOK, "Sir, pag-usapan na lang natin kung ano man yung pwede natin gawin para hindi na siya makasuhan. Kawawa din naman." Yun ang word na ginamit ng staff kawawa din naman. So, ang pagkakamali ko rito, I went overboard. No? Okay. Aminado ako rito, I went overboard. Sabi ko, "Sige, wala nang kaso. Bigyan na lang kita ng mag-asawang sampal para tapos na." Alam niyo po ba na nakukunan kayo ng mga oras na yun? Para tapos na. Alam niyo po ba na nakukunan kayo ng video ng mga oras na yon? Hindi ho. Pero bidatos it may video man o wala, Rafi, mali talaga yung ginawa ko. Aminado ako doon, I went overboard. Hindi dapat ginagawa yon, no? Kasi parang street justice yun, para mabilisan, and so on and so forth, wala ng kaso-kaso, sampal na lang. Mali naman yon kahit ang angulo mo tingnan. Right there and then po ba na-realize nyo? Pag-usapan ng ibang bagay pa doon. Right there and then po ba na-realize nyo na mali yung inyong ginawa? Yeah. So, I talked to the person. Sabi ko, "Okay, tapos ito. Wala na tayong pag-uusapan pa. Pero sana, hindi na maulit ito para sa amin. Hindi na rin maulit ito." Then, but I did not apologize to the person, no? Kasi, nasa kasagsagan kami ng operation, ang akin lang ma-resolve yung that particular situation right there and then. Pero sa ngayon po, mag-apologize po ba kayo sa kanya? Doon sa tao, I'm always willing to apologize to the person. But then he should also be man enough to accept na yung ginawa niya ay may mali din. So ako mag-apologize, but he has to accept the responsibility na binastos niya po yung opisinang nire-representa namin nung staff na kanyang minura at saka minidal finger. Opo. Linawin ko lamang po, bukod sa pagiging spokesperson ng PAOK, relieved din po ba kayo sa iba niyong duties dyan sa PAOK? I am now technically confined. Parang kung sundalo ka, confined to barracks ka. Meaning to say, administrative status po ako ngayon. So, hindi muna ako mag-engage sa activities while waiting for the result of the administrative investigation that I am subject to. Meron po ba kayo mensahe sa mga nakapanood ng video ito at bothered sa inyong ginawa? Una, syempre, I have to apologize. I have let them down, so to speak. Sa sobrang eager beaver natin na matapos ang problema ng scamming, walang amount of disrespect or whatever amount of provocation ang mag-justify doon sa ginawa ko. So rest assured that what happened was a personal mistake and it does not in any way reflect on the organization that I represent, Rafi. Very quickly po, ito hubang unang pagkakataon na in your words, binastos ang inyong mga tauhan sa isang raid na ginawa po ninyo? Hindi po. Halos lagi naman po, nababastos naman po kami. Nagkataon lang ng mga panahon na yon, hindi ko talaga nagustuhan yung middle finger. The usual na mga pambabasos lang, yung mga salita, yung mga ganyan, mga glares. Pero at the end of the day, walang justification talaga, Rafi. Hindi na lang talaga kahit anong sabihin natin, kahit matindi yung pambabastos, yung reaction ko doon sa incident, mali talaga yon. No amount of justification can justify that. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Thank you po. Si Relieve PAOK spokesperson Winston Cascio. Kapapasok lang na balita, nagbitiw bilang spokesperson ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Powa. Umalis na rin siya bilang consultant ng Office of the Vice President. Hindi pa siya nagbibigay ng detalye kung bakit siya nagbitiw sa pwesto.
Susubukan naming hinga ng pahayag ang Vice Presidente at OVP kaugnay rito. Itinalagang spokesperson si POA ni Duterte nitong Agosto. Bago yan, nagsilbi rin siya bilang Undersecretary ng Department of Education sa ilalim ni Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki mula Alabel, Sarangani matapos tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng pag-ulan. Sa Cebu City naman, nahulikam ang panloloob ng isang lalaki sa isang laundry shop. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Mala-acrobatic stunt ang panluloob ng lalaking yan sa isang laundry shop sa Barangay Labangon sa Cebu City. Makikita sa CCTV kung paanong pilit pinagkasya ng suspek ang kanyang katawan sa butas para mapasok ang laundry shop. Bagamat pinunterian niya ang isang CCTV para i-disconnect ang camera, hindi niya alam na may isa pang CCTV na nakatutok sa kanya. Pag open ako diri pagkabuntag, na-shock lang ko kay nagkuan na siya, nagkatag na ang iyang mga kuan ba. Nya nawang krat na pud nga naa nya. Ang hunos pud na open na pud. Unya ang kanipod diri dapita na kuan na pud siya na nahugmak ba na kuan na natumba ang mga kuan nagkatag. Aabot sa 1,000 piso na kita ng laundry shop ang nakuha ng suspect. Mag-iisang buwan pa lang ang operasyon ng laundry shop at unang beses itong nilooban. Sa tulong ng CCTV, agad na natukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng kawatan. Patuloy siyang tinutugis. Kuha ang video na yan ng pagkidlat sa kasagsagan ng pag-ulan sa General Santos City. Dinig din sa kuha ang malakas na pagkulog. Walang impormasyon kung may natamaan ng kidlat doon. Pero ayon sa mga pulis, sa kalapit na bayan ng Alabel sa Sarangani, isang lalaking 40 anyos na nagmamaniho ng kanyang motor ang dead on the spot matapos tamaan ng kidlat noong araw na iyon, October 31. Wala dayon inform kami dayon ng biktima while nag-drive sa iyang motor dito banda sa may sitio Talipara sa Barangay Alegria. Samtang pauli sila. So, di ka, naigo sila kilat. Hindi sa report sa iyang mga pamilya sa likod while nag-drive sa iyang motor. Siya lang naigo. Paliwanag ng Pag-asa, ang kulog at kidlat ay dahil daw sa local thunderstorms. Paalala ng ahensya, kung makakaranas ng pag-ulan na may kidlat, iwasan ang open spaces at kung maaari ay pumasok sa loob ng bahay o gusali. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Epektibo na ngayong buwan ang moratorium sa housing amortization para sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine ayon sa National Housing Authority. Ang housing amortization ay ang buwan ng hulog sa pagbili ng bahay sa pamamagitan ng pag-loan sa gobyerno. Sa December 1 ay pagpapatuloy ang pagbabayad ng amortization. Walang ipapataw na penalty at interest sa panahon ng moratorium. Layon daw ng programa na bawasan ang paghihirap ng mga nasalanta ng bagyo. Batay sa tala ng NDRRMC, mahigit 200,000 bahay ang napinsala ng Bagyong Christine at Leon. Bilang anak, sanay na tayo sa mga moment na nagsusungit ang ating mga magulang, lalo na pagdating sa mga gawaing bahay. Tulad na lang ng isang bata sa Pampanga na hindi nakaligtas sa pagsusungit ng kanyang mommy. Oh, why naman? Bakit kasi? Nakakagluksi eh. Wala naman ako ba ginawa? Napatanong na lang ang 4 na taong gulang na si Leon nang biglang magalit sa kanya ang kanyang mama. Ayon kay Mommy Janila Gatos, nakaharang si Leon noon kaya pinatabi niya para madaling maglinis. Kaya ang bata nagtaka sa biglang pagsusungit ni Mommy. Matapos ang eksenang yan, ngumiti at niyakap na lang ni Mommy si Baby Leon. Paalala ni Janila sa mga nanay na gaya niya, hinay-hinay lang sa pagsusungit para hindi maapektuhan ang inyong mga anak. Relate ang netizens kaya may halos 1 million views na ang video. Trending! Ito ang GMA Regional TV News.
Patay ang isang janitor matapos na mahulog sa elevator shaft ng isang mall sa Baguio City. Ayon sa pulisya, walang harang o warning ang freight elevator kung saan maintenance o under maintenance ito o sira ba ito. Humakbang papasok ang biktima pero wala pala roon ang cabin o bagon ng elevator. Nahulog siya ng halos 20 metro. Dinala siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Ayon sa pamunuan ng mall, agad nilang pinaimbestigahan sa pulisya ang insidente alinsunod sa kanilang safety guidelines. Lumalabas daw sa paunang investigasyon na may pagkakamali sa pagsasagawa ng operating protocol ng elevator. Nakikiramay raw sila at patuloy na magpapaabot ng tulong sa pamilya ng nasawi. Patuloy ang investigasyon sa insidente. May mag-asawang natagpuang patay sa loob ng isang kotse sa Buruanga, Aklan. Base sa investigasyon, inireport ng mga residente sa lugar ang sasakyan dahil buong araw na raw itong nakaparada malapit sa isang paaralan. Nang tingnan ng kotse, nakita sa loob ang mag-asawa na duguan at may tama ng bala ng baril. Ayon sa pulisya, opisyal ng isang local government office ang babaeng biktima, habang miyembro naman ng auxiliary police ang kanyang mister. Patuloy pa ang investigasyon, pero isa sa mga tinitingnan ng pulisya ang anggulong crime of passion. Nagpulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa Typhoon Marce. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph? Yes, Rafi, katatapos-tapos lamang itong pulong ng NDRMC na pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro at sa pulong kanina nanunsyo ng DOST ay bukas, November 6, masisimulang maramdaman na sa Cagayan Province ang moderate to heavy na pag-ulan na epekto ng Typhoon Marce. Ang Batanes ay makakaramdam din ng moderate to heavy na pag-uulan. Ayon kay DOST Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, inaasahang magla-landfall si Marce sa Babuyan Island o kaya naman ay sa hilagang bahagi ng Cagayan Province. Yan ay posibleng mangyari sa Huwebes ng gabi o sa Huwebes naman, Rafi, ay mararamdaman sa Cagayan Province ang intense hanggang torrential rains na abot sa 200 millimeters na ulan. Lalabas si Marce, Rafi, sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, inatasan na rin nila ang mga lokal na pamahalaan na dadaanan ng bagyo na maaari silang mag-force evacuate sa mga lugar na mahihirap o mahirap maabot ng mga relief crews. Inatasan na rin ng mga LGU na mag-identify ng mga drop-off at distribution points ng mga relief goods. Ayon sa DSWD, meron silang 1.3 million na food packs na stockpile at meron na 300,000 mula rito ang nakaposition na sa inaasahang dadaanan ng bagyo. Ayon din na dito kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., naka-preposition na rin yung lampas 300 na mga search, rescue, and retrieval teams sa Northern Luzon. Kabilang na dyan yung 30 na mga rubber boats kung kinakailangan. Ayon pa dito kay Secretary Teodoro, Rafi, ay within the day ay maaaring i-anunsyo nila na pwedeng yung mga lugar na dapat yung mga kalsada ay ilibre sa mga unnecessary travel para daw mas mabilis yung pagdadala ng mga relief goods kung kinakailangan na ang mga ito, Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong. Ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. 50 araw na lang, Pasko na. Ako po si Rafi Tima. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.